Maliwanag kasi yung mensahe nila 'no. I think nabasa 'yan ng ICC na, maliwanag na wala silang jurisdiction dun sa panahon nitong incumbent administration 'no, specifically simula 2019 of March up to the present wala ng jurisdiction yung ICC. Pero base dun sa Supreme Court ruling, meron silang jurisdiction from Yung start. 2011 November up to March 2019. So, ano yun? Sinabi ng Supreme Court yun. And along those lines, sinabi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi sila pwedeng pigilan sa pagpasok. Pero hindi directly magko-cooperate yung gobyerno. However, yung mga i-interviewin o kukuhanan ng testimonya ng mga testigo, mga pribadong sektor naman yan. No? So, hindi talaga mapipigil yan. Then eventually, kung mag-i-issue man ng summons dun sa mga suspects, ano yan, in their private capacity. No? Yung summons kasi, ito yung parang sa piskal, di ba, pag kami reklamo sa'yo, yung piskal, bibigyan ka ng opportunity to respond. So, bibigyan ka ng summons as suspects. Iba naman yung diretso na, yung ang ang conclusion or judgment ng prosecutor ay kailangan ka nang ma-issuehan ng warrant para masigurado yung yung presence mo sa trial. Diretso na ng warrant 'yon. Itong summons, hindi rin mapipigil ng gobyerno 'yan. Kunyari, bigyan nila isang general ng PNP summons as individual. Hindi naman Philippine government 'yon no. So, it's up to that individual kung sasagutin nila 'yon. Sasagot siya. Pero physically kailangan pumunta sila sa dahig, no. They will do these steps to clear themselves. Ngayon, kung hindi mo sagutin 'yon, parang kang hindi nag-submit ng counter affidavit sa piskal. Maisasampa yung kaso sa iyo.